Hindi porke sobrang mahal na mahal ka ng girlfriend mo o misis mo, that doesn't mean po na mananatili po siya sa'yo at hindi kanya kayang iwan. Ito po isa sa mga maling akala ng ibang mga lalaki, no? Yes, given she loves you and she is infatuated with you, pero po hindi po kasi naiintindihan ng mga dating gurus, ng mga pick-up artists at ng mga kalalakihan na iba po yung attachment ng babae versus sa lalaki. Kapaliwanag ko po yan. Yung attachment po kasi ng babae, artificial po yun. That means po, hanggat may control ka po sa kanyang isip at puso o emosyon, yun po yung time na infatuated siya at attached siya sa'yo at addicted siya sa'yo. So that means active kang magsisikap para i-maintain mo yung kanyang infatuation at yung kanyang connection sa'yo. Ganun po ang pagmamahal kuno ng babae. Pero hindi po yun pagmamahal. Yun po ay artificial attachment, emotional attachment. Right? Hindi po nagmamahal ang babae ng lalaki. Sila po ay nagbibigay lang po ng companionship at moral support. Yun po yung hindi nabuunawaan ng mga tao. Right? Ang nagmamahal po ay lalaki. Oo, nagchichit sila. Right? Pero po, pag ang lalaki mahal na mahal niya ang babae, kahit pa mag-cheat yan, babalik at babalik yan dun sa talagang pinakagusto niyang babae. At kaya nag-cheat din yung lalaki minsan is that ginagawa po kasi ng lalaki para po ma-reset at ma-refresh yung kanyang interest. Alright? Bagay po na hindi po naunawaan ng ibang mga babae. I'm not saying na tama ang cheating. Actually, against ako sa cheating ng mga lalaki. And shame on you sa mga hindi loyal, no? Hindi ko po yan sinusuportahan. Pero po, the thing there is that kung mahal ng lalaki ang babae, babalik at babalik po yan. Kahit pa mag-cheat yan. At sabihin mo man na mag-cheat man ang parehong lalaki at babae, masasaludo po ako sa lalaki. Bakit? Ang lalaki po, kaya niyang pagbaguhin ang buhay ng babae. Ginagastosan niya yung babae, pinoprotektahan niya, pinaglalaban niya, sineservisan niya sa pamamagitan ng interesting ng mga pakikipag-usap, bonding, pinapatawa niya. Lahat ng paraan ng pagsisikap, ginagawa yan ng lalaki para lang sa babae. Unconditional yun. Minsan kahit mag-cheat yung lalaki, mag-cheat din yung babae, masasaludo pa ako sa lalaki. At least may nagagawang bagay yung mga lalaki. May nagagawa siyang significant contribution sa buhay ng babae. Sa babae, may naitulong ba sila? May nai-contribute ba sila? Mas mahal pa nila yung pride nila kaysa dun sa babae. Yun po yung masakit dun, no? Right. So, going back po sa ating pinag-uusapan, ako po, sineshare ko po ito, no? Nagkaroon po ako. Yung ex ko po dati, sobrang addicted siya sa akin. At mahal na mahal talaga ako noon. Talagang siya pa yung gumagastos at bumibili ng mga pagkain ko. Right? Pero hindi ko po yun inaabuso, no? Pero ang natutunan ko dati is that madali lang po silang makahanap talaga ng kapalit mo. Kapag nag-fade away na po yung kanilang infatuation sa iyo. Kapag bumalik na uli sa cold mode yung utak nila. So sa babae po, pag mag-aaral ka ng female psychology, ang utak po ng babae ay may dalawang mode. Ito po ay ang tinatawag na cold mode at hot mode. Ang cold mode na mode ng isip ng babae is that siya ay nag-iisip ng logical. Like, pag hindi siya in love, pag, yung karaniwang araw, di ba? Pag sinabi naman po nating hot mode, ito po yung mode ng isip ng babae na kung saan siya po ay puno ng emotions at attachment, no? Interest. Ito po yung time na vulnerable po siya sa lahat ng seduction attempt ng lalaki. Pero, madalang lang po yun. Rare po siya. Kasi po, nakadesign po ang babae by Mother Nature to reject all the seduction attempts of men. Huwag mo sisihin at kagalitan ang babae doon kasi nakaprogram yun sa kanila by Mother Nature para salain lang yung maliit na porsyento ng mga lalaki. Una, yung good genetics, gwapo, matangkad,
and more on personal appearance. Pangalawa naman is yung kakayanan niya na mag-lead. Alright? Yung kakayanan niya na mag-provide, mag-protect, reliability. So, ang utak ng babae, inaka-program yan para i-reject by default ang lahat ng attempts ng lalaki. Hindi mo yan mababago, wala ka magagawa dyan. Kahit anong paliwanag at gawin mo sa babae. Right? Huwag mo silang pigilan. Natural talaga yan. Right? So, going back, kapag nawala na po at hindi mo na na-maintain yung infatuation na yun, at siya po hindi na attractive sa'yo, kahit pa matagal na kayo, kahit 10 years pa kayo, 3 months lang, meron na yan bago. Right? Kasi nga, pag nawala na po doon yung infatuation ng babae sa'yo at bumalik na sa cold mode, yung utak ng babae, hindi na siya infatuated sa'yo, at may nakahanap na naman siya na ibang mga mas better pang lalaki sa'yo, asahan po ninyo, madali siya makaka-move on kahit ilang taon pa kayo. Alright? Ito po yung expectation na dapat tinatanggap po ninyo, brothers and sisters, no? Sapagkat mali po kasi yung mga pinagpapaniwala sa atin, lalo ng mga babae, yung mga kasinungalingan nila na hindi po sila makakagawa ng mga karumal-dumal na bagay. Mali po ito Paulit-ulit ko na pong sinasabi sa inyo, tao po yan, wala rin pong pinag-iba ang babae at lalaki. Huwag po kayong maniniwala sa pagpapanggap anghel ng mga babae kasi sinungaling po ang mga babae. Misleading po yan. Sinabi ko na po sa inyo, di ba? That is dangerous and vicious gender. They fight not by fist, right? Or by strength. They fight using the manipulation, alright? And their influence on men's mind and heart. Right? Lahat po ng gender, no? Lahat tayo gumagawa ng mali, right? Nagkakamali, natutokso. So, walang pinag-ibang babae at lalaki. Kahit babae po nag-cheat din yan, pareho rin lang yan ng lalaki. Pero, ang mga babae po, ang kanilang sandata ay victim effect. Alright? Para konsyensyahin ka. Alright? Iiyak-iyak sila para palambutin ka. Kaya meron pong The Red Pill PH kasi po hindi kami nagtuturo dito ng dating games and seduction. Kasi po, gusto nating makawala sa impluensya at paghahari ng babae. Hindi dapat babae ang mag-dictate ng face. Kahit magbasa ka ng Biblia, hindi pinagkakatiwala ng Diyos. Alright? Ang buhay ng couple na babae ang maglilid. Lalaki ang dapat mag-lead. Alright? So tayo po, hindi po tayo dapat nag-a-adjust sa mga batas at mga, plataforma ng mga babae. Kasi hindi po naman dyan inilagay ng Diyos ang mga babae. Right? Kasi pag ang lalaki ang nag-adjust sa mga babae, asahan mo disaster yan. Maniwala ka na. So going back po, yun po yun, brothers and sisters, no? Pinagpapaniwala nila tayo ng mga babae, hindi makakagawa ng karumal-dumal na bagay. Mali pong paniniwala ito. At dapat na po nating baguhin ang ating pananaw at paniniwala at perception patungkol sa mga bagay na ito na misleading. Alright? Ito po yun, brothers and sisters. No? So, going back po, kahit pa ilang taon na po kayo, ang attraction ng babae ay artificial po. Hindi po yan nai-inlove. Yan po ay nasiship lang tungo sa cold mode papunta sa hot mode na kung saan pag nasa hot mode siya ay emotionally addicted at invested sa'yo. Artificial po yun. I-maintain mo po yun. Ngayon, pag hindi mo po na-maintain yun, babalik yung utak niya at yung behavior niya sa cold mode. Doon po sila nawawalan ng attraction at infatuation sa'yo. Magiging vulnerable na uli siya sa ibang mga option o babalik siya sa mga kaibigan niya. Alright? Hindi paulit-ulit tayo, hindi nagmamahal ng romantic ang babae. Sila po ay companionship lang at support, moral support ang kayang ibigay. So may bayad yun, gagastusan mo yun, bubuhayin mo ang babae, po-providean mo siya. Ang tunay na nagmamahal ay ang mga lalaki at yun ang hindi nila inamin sa'yo. Salamat sa pakikinig, brothers and sisters.